Bakit one-sided lang? Yan ang reklamo ng isang residente sa itinayong river wall sa isang barangay sa Los Baños, Laguna sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa mga questionableng flood control project. Nakita ng aming team ang kondisyon ng inirereklamong dike. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ian Maghanoy. Sa UP Los Baños, Laguna nagtatrabaho ang independent visual artist na si Soul Rebel. Hindi niya tunay na pangalan. Kaya sa katabing komunidad na barangay Maahas na piling manirahan ng kanyang pamilya, partikular sa tabing ilog ng Maulawin noong nakaraang taon. Pero ang problema, na-erode na ang kinatatayuan ng kanyang bahay ay hindi pa rin ito napapatuyuan ng river wall ng DPWH. Sa kabila yan ng river wall na makikita sa tawid na ilog lang ng barangay San Antonio. Dahilan para kanyang ireklamo sa Laguna Provincial Government ang kalagayan ng ilog noong November. Pagsisiwalat ni Soul Rebel sa Bilyonaryo News Channel, matapos ang kanyang reklamo ay nagpunta lang ang isang kawani ng DPWH para kumuha ng litrato sa inireklamong site at wala umanong ginawang aksyon ang ahensya magmula ng isinagawang inspeksyon. Obligasyon ng gobyerno na tingnan din to kung nakurap ba ang project na to or talagang wala pang nag-request na lagyan ng dike. Dahilan para tuluyan nilang mag-asawa na ireklamo sa DPWH Transparency Portal ang anilay one-sided na flood control project sa kanilang komunidad. Nandito tayo ngayon sa inireklamong Maulawin Dike dito sa Los Baños, Laguna. Sa kabila, makikita nyo yung barangay San Antonio na merong sariling river wall. Dito naman sa kinatatayuan ko na barangay Maahas, walang river wall. Ang tanong ng complainant, bakit one-sided lang yung proyekto na yan? Pagkakaunawa ko, ang dike ay two sides talaga. Kasi hindi naman pwedeng ang dike ay one side lang, hindi naman to ilog o dagat na isang side lang ang lalagyan mo. So, saka dapat ang gobyerno ay meron ding ginagawa dito sa dike sa kabila. Kung halimbawa ang budget na project ay doon lang sa barangay San Antonio. Kasi dito, apektado din ang community kasi may instance na nga ang bahay dito na erode na. Dahil hindi sigurado kung ano ang irereklamo, lalo't walang nakasaad na proponent sa kabilang parte ng kanilang ilog, ang kanilang inireklamo ay ang 100% completion rate ng river wall ng 11 Diamond Eagle Construction na nagkakahalaga ng 48.2 million pesos. Natapos ang proyekto noong 2023 na siyang feasible na river wall sa kabilang tawid ng ilog. Ayon sa dating may-ari ng lupa, kinausap raw niya ang engineer ng site at sinabing magagawaan niya ang hiling nilang river wall pagkatapos ng eleksyon noong nakaraang taon. Wala rin daw sinabi sa kanila ang mga kontratista na ang both sides ng ilog ay parte ng iisang project lamang. Sa tanong naman kung bakit one-sided lamang ang river wall, patsi-patsi daw talaga ang sistemang ipinatutupad ng ahensya at mga kontratista sa pagsasaayos ng river wall sa lugar, kaya nananatiling one-sided lang ang proyekto. Sinubukan naming linawin ang issue sa DPWH Calabarzon pero hindi pa nila sinasagot ang aming interview request. Matatanda ang kabilang sa mga sinisita ni Public Works Chief Vince Dizon ay ang pagkakapatsi-patsi ng mga DPWH project base na rin sa kanyang mga inspeksyon. Umaasa naman ang complainant na mapapansin ng ahensya ang kanyang reklamo. Huwag na lang antayin na may worst case scenario pa na mangyari na ma-erode ang lupa, may mga bahay na bumagsak, o di mas lalong malaking sakuna yun. Sa ngayon, kinumpirma ng Laguna Provincial Government na ngayon lamang nito napag-alaman ang tungkol sa naisampang reklamo. Ang alkalde anya ng Los Baños ang maaring makasagot sa issue pero hindi pa ito sumasagot sa aming text o tawag. Isang engineer naman ng LGU ang tumawag sa amin. Ayon sa engineer, ang inireklamong proyekto ay hindi sakop ng kanilang opisina kundi ng Laguna 2nd District Engineering Office. Sinisikap pa namin kunin ang kanilang pahayag ukol sa issue. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.